Good day everyone. So kaninang umaga yung PCX 160 natin ayaw na mag-respond doon sa smart key. No? When I say ayaw mag-respond, kahit i-on na natin yung smart key natin, ginagamitan natin, umiilaw siya na maayos, ayaw umikot yung knob. No? Ayaw tumunog, walang ilaw or anything, walang tunog. So wala talaga. So, i-share ko sa inyo kung ano yung mga ginawa natin para maayos siya without replacing the smart control unit, without bypassing the SCU, no? Without, changing the battery or any other unnecessary replacements, no? Pakita lang natin yung mga step by step kung paano natin siya napandar. So, first thing to isolate is baka smart key issue siya, no? So, syempre, pag ito ayos na siya, no? Kaya nagbi-blink siya doon. Pero kaninang umaga, pag inoon, naka-off na yan. Kunyari, pag inon mo siya, ng ganun, may ilaw siya, maayos naman. Pero hindi pa rin nagre-respond kaninang umaga. So, kahit na may ilaw siya, na just to isolate, baka ito yung may issue, gamitin nyo yung spare na smart key. And if ganun pa rin, no, ayaw pa rin mag-respond ng motor, just to be sure, yung isang smart key, palitan nyo ng battery. Just to be sure lang. Pero alam kong medyo unnecessary siya. Kasi ideally, dapat mag-orange siya pag palitin yung battery. Magbiblink siya ng orange. Pero, yun lang naman. Just to be, just to isolate na hindi siya battery issue ng smart key. Palitan nyo na rin. Okay? And when you try it, as much as possible, very proximate. Malapit lang. No? Sa motor. And kung ayaw pa rin, check na ngayon natin yung battery ng motor. Since hindi nga siya mabubuksan, no? Kasi nga patay, ayaw mag-respond, hindi mo siya mabubuksan, gagamitan natin siya ng emergency seat release key ng PCX. So, how to access this? Meron siya ditong panel dito na tatanggalin. Ganyan lang. Batakin mo lang. Tapos may latch. May latch siya dun sa gilid. No? And pag nakabit mo na siya, you have to just pull it down. Then magbubukas na yung seat para ma-access na natin yung battery ng motor. And to check, baka naman yung battery nito ang lobat. So this is really important sa mga PCX owners. Kailangan dala-dala nyo ito parati. Okay, malaking bagay ito. So yan, check na natin ang battery. Let's go! So hindi ko na pinakita sa inyo kung paano natin nabaklas isa-isa yung pairings, no? Kasi medyo matagal. Pero pag nabuksan nyo na yung seat kanina, check nyo ngayon yung battery na nandun. And using a tester, dapat above 12 volts yun. No? So yung tinest namin ito kaninang umaga, umabot siya ng 13 volts. So hindi battery ang problema. So next ating check is itong, yan yung fuse. Right? So tatanggalin nyo siya. Pag natanggal nyo, check nyo yung isa, yung fuse. Ako, sinilip ko talaga isa, tinanggal ko yung, I think, ilan yun? 5 or 6 na fuses. Sinilip ko kung merong biyak or may pumutok. So far naman, wala. So, hindi fuse at hindi battery ang issue. So, na-isolate natin na the smart keys are working. The battery of a smart keys has been replaced and working siya, hindi lang nakikipag-usap sa motor natin. Check na rin natin ang battery above 12 volts. Yung fuse box niya, check na natin isa-isa and walang pumutok na fuse. No? So next step is no choice ka na but to remove the flarings. So after removing the flarings, no, ang una nyo makikita talaga is ito, yung smart control unit, no. Ito yung dito nakikipag-usap basically yung ating susian, no, yung sa ating smart key. May mga makikita kayong mga troubleshooting vlogs na ito yung culprit, no, kung bakit ayaw makipag-usap yung smart key dito sa ating motor. So if we're gonna look at the smart control unit closely,
no? So nakikita niyo yung red wire doon. Itong solid red wire, no? Yung iba, pagka talagang hindi na makuha sa linis yung smart control unit, binabypass na to. So maglalagay sila ng wire doon. Tatanggalin to, papasok ng wire, irerekta na doon sa positive terminal ng battery. And that usually works. Ngayon, bago tayo dumako doon, no, ang ginawa ko to fix the issue without doing a bypass is nilinis muna natin itong connector, no. So nilinis natin siya, ginamitan natin ng contact cleaner. So any brand would do. Contact cleaner, inisprayan ko, tinanggal ko lang siya. Inisprayan natin, no? Tapos inisprayan na natin ng air compressor para talagang matanggal yung mga any debris or sort of corrosion na nagbablock dun sa function ng mga wires or ng overall ng central control unit. After cleaning this one, the connector, the ports, gumana na uli yung ating smart key. So, yun lang. Tip lang before you jump into bypassing, linisin nyo muna. Kasi na-stack up lang siguro. Especially tag-ulan. Hindi nagamit yung motor. Karoon ng moist. Karoon ng build-up. Nabarahan. So, cleaning is key. Para manumbalik natin yung pinaka-function ng smart control unit. And that's about it. Sana po makatulong sa mga may PCX 160 na unit na hindi gumagana, hindi nagre-respond ang motor sa smart key. So, try na natin. There you go. Yeah, baby. Working na. Back to rides na tayo.